Shakur Stevenson, 1.6 na lang guys. Sayang guys. Pamilyar ba? 1.6 na lang. Sayang guys. Alright, pero ang kaibahan ni Shakur Stevenson, tumungtong po siya ng timbangan, over po siya ng 1.6 pounds, lalaban siya, meron siyang premyo, pero mawawala po sa kanyang ang karapatan na mapanalunan muli ang kanyang WBO at WBC 130 pound world titles. Okay. So, ganun po mga kaibigan sa mundo ng boxing. Sumampa ka ng timbangan, you miss the weight, bibigyan ka ng 2 oras para kunin yon. Kung gusto pang kumuha, kung tingin mong sagad ka na, you have the option not to do it, but you are waiving your opportunity to win yung title mo kung ikaw ay dumidepensa, or kung ikaw ay challenger, wala ka ng karapatang mapanalunan yung title. But good thing is, ang laban ay tuloy pa rin. Yung mga penalties depende sa kung ano yung stipulated sa contract. Let's say per pound meron ka akibat na kaltas yon, tapos yung kaltas nun mapupunta sa iyong kalaban, tapos mas malaki pang glove ang iyong gagamitin. Ngayon, dun sa isa nating kilalang nasa kangkungan na ngayon, mga kaibigan, na ginamit din ang excuse na yan, na alam naman nating lahat na he is overweight nung laban nila ni Paul Butler, mga idol. Nung sinabi nilang gastritis o that's a way ng mga veterano. Hindi ko napapangalanan yung iba pang gumawa niyan, but it is a well-known move sa boxing na ginagawa mo yan, na sasabihin mo, nagkasakit ako. Because being sick is one of the valid reason for the commission and the organization to give you a leeway and to give you the benefit of the doubt na may sakit ka and you will keep your belt, pero hindi ka nga lang makakalaban. But good thing with that is that you will keep your belt. But the bad thing, you will not be able to fight. Wala kang premyo kasi sa boxing, no purse, no fight. So yun po ang nangyari, mga kaibigan. And then doctors kasi, mga idol, sa aking mga taon na din na nasa boxing industry, particular sa mainstream boxing, it is very obvious naman, if you will go to the doctor and you will complain of something, doctors will give you the benefit of the doubt. For example, you say masakit ang tiyan mo, hindi ka pwedeng hindi paniwalaan ng doktor, di ba? You are complaining na masakit ang tiyan mo, regardless if it is true or not. Kailangan niyang magbigay sa iyo ng mga karampatang lunas, maggawa ng mga laboratory examination. So still, if you are complaining that there is something wrong, doctors will assist you and will entertain you, mga kaibigan. But I'm just saying that it is a well-known excuse sa mundo ng boxing na if you are really, on top of the designated weight na paglalabanan ninyo, some of the fighters, hindi lang naman yung kakilala nyo, hindi lang din yung Pilipinong boxer, pangkalahatan, lagi pong ginagamit na dahilan ang mga dahilang may kinalaman sa medisina o sa kalusugan, para kasi walang excuse ang commission at ang organization not to give them a chance, because if it is certified by the doctor, and again, the doctor will give you the benefit of the doubt, the commission and the organization, they have no other option but to, give you another chance. But kagaya nung nangyari sa kilala natin, na ngayon na medyo nakakalimutan ko na, the organization most of the time will give you ultimatum. Like, okay, now you will keep your belt, but the next time, regardless of the reason, we will strip you. So, ganyan po yung nangyari. So, himay-himayin po natin para po tayo magkaroon ng better understanding sa mundo ng boxing. So, yun na nga po. Shakur Stevenson technically has surrendered his 2 belts, the WBC and WBO 130-pound world titles. At ang may chance na lamang po na makapanalo ay yung kalaban niya, kasi umover po si Shakur ng 1.6 pounds. Mabuhay po kayong lahat. Peace.